Sa pagpapatuloy na pagsiklab ng giyera, ay nandyan na rin po ang kaakibat na pagtaas ng mga langis at nararanasan na po natin yan sa panahon natin ngayon. Makikita nyo sa bawat gasolinahan ay ang tataas na po ng diesel at ang gasolina. At ang pagtaas ng mga gasolina at ng diesel ay ang pagtaas din po ng mga bilihin at nararanasan na po yan sa panahon natin ngayon na ang mga bilihin ay nagtataas na rin ang pamasahe at ang mga bagay-bagay pa na binibili natin sa pang-araw-araw nating kailangan ay nagtataasan na rin po. Pero alam nyo po ba, ang biyaya ng Panginoon ay patuloy na sumasagana sa atin, lalo pa sa ating mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, na sa kabila ng mga pangyayari yan, ay hindi po dapat tayo mabagabag, kundi lalo pa nga nating ilapit ang ating sarili sa ating Diyos, lalo pa natin pag-igtingin ang ating pananampalataya, at lalo lang po tayo magtiwala sa kung anong kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay sa mga ganitong klaseng pagkakataon. Pero alam nyo po, dahil tayo ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, hindi po dapat tayo nababahala sa mga ganyan nangyayari sa ating kapaligiran. Dahil sabi ng Biblia in John chapter 14 verse 1, "Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." Napakagandang pangako ng Panginoon na huwag tayong mabagabag, huwag tayong magulumihanan sa ating mga damdamin, sa ating mga puso, dahil ang pangako ng Diyos na wala ka mang ganong kayamanan sa mundong ito, makaranas ka man ng paghihirap, ng hilahil, ng pasakit, lalo pa sa nangyayari ng pagtaas ng gasolina, ay hindi mo kailangan mabagabag. Dahil bakit? Mayroong pangako ang Diyos, ang mansyon na bayan na ating tutuluyan pagkatapos sa mundong ito, makaranas man tayo ng anumang kabigatan, nandiyan patuloy ang pangako ng Panginoon na hindi niya tayo papabayaan at babalikan niya tayo isang araw, mga kaibigan, mga kapatid, upang yung inihanda niyang lugar para sa atin ay doon tayo manunuluyan kasama ang ating Diyos. Hindi ba't napakagandang pangako na tayo bilang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, anuman ang kahinatnan natin sa buhay natin sa mundong ito, ay hindi tayo kailangan mabagabag dahil ang pangako ng Diyos ay totoo at hindi nagbabago. Dahil ang gusto ng ating Panginoon, kung nasaan siya, ay nandoon rin tayo. At inulit pa ang ilan sa mga talatang yan. Sabi ng John chapter 14 verse 27, "Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world give it, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Hindi ba't napakagandang pangako ng ating Panginoon na meron tayong kapayapaan, tayong mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, sa kabila na may mga gera, sa pagtaas ng mga bilihin, sa pagtaas ng mga langis, ay meron pa rin dapat tayong kapayapaan dahil iniwan yan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sapat ang lahat ng biyaya niya para sa atin, hindi tayo magkukulang. Kaya alam niyo po ang sinabi ng Biblia, inulit dyan, "Let not your heart be troubled." Ang binibigay ng sanlibutang ito ay kakaiba sa kayang ibigay ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ng bawat mananampalataya na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ay walang sukat dahil mabiyaya ang Panginoon sa lahat ng nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Kaya alam mo, kung anuman sitwasyon meron ka ngayon sa mga ganitong klaseng krisis, huwag kang mag-alala dahil meron tayong kapayapaan. At huwag kang mabagabag dahil meron pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.